Yo, nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ay kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos lang diyan, ano? Ano pang weather ngayon? Ay positive 8. Tapos yung mga susunod nating weather ay napakaganda na ho. Sana ho'y tuloy-tuloy na, ano? At syempre, ang sabi ni Google ay spring na daw ng March 19. Ay andito ho kami ngayon sa Kwan, sa Canadian Tire. At ito palang mahal na Reyna, hindi sinasabi sa akin. Pag pala ikaw ay nabili dito sa Canadian Tire, ay meron palang points na naiipon. Eh ngayon ko lang ho nalaman ay ano. Ay ngayon ay magkano na yung points natin? 163. 163 daw. Ay hindi niya sinasabi sa akin na meron na daw 163 na points na naipon. Tapos ano yung convert ba yun sa dalan ano? Pwede mo siyang use pang dahil pag daw sinabi niya sa akin kung ano-ano naman daw ang bibilhin ko sa Canadian Tire. Ngayon ay pupunta kami ngayon din nga at magtitingin-tingin kung ano bang magagamit doon sa 163 ano ho? Siya hindi magtitingin-tingin, may punding bumbilya. May pundi. May pundi. Yan, may pundi daw pala na bumbilya no. Ngayon hoy araw ng linggo alas 12 na yata mahigit ngayon. Have a blessed Sunday everyone ho. Sa inyong lahat ano. Sana ho kayo ayos lang diyan. Maraming salamat ho sa panonood. Ngayon ano ba ang ating pag-uusapan ngayon? At marami ho ding nagtatanong. Kahit yung mga kamag-anak namin ano. Mas marami rin tayong napapanood. Yon, may mga napapanood ho din kami lalo na sa Reels at saka sa mga TikTok ano ho. Saan nga ba magandang mag-retired? Sa Pilipinas o sa Canada? O sabihin na natin na sa Pilipinas o sa abroad? Ano ho? Hindi lang ho para sa Canada. Kung kayo ho ang tatanungin namin na mga kagaya ko na nasa abroad na kagaya namin. Immigrant. Na immigrant ho dito. Saan kaya magandang mag-retired? Ano ho? Ikaw, saan ka gusto mo mag-retired? Canada. Canada? Oo, ako Canada. Kahit na Filipino tayo, gusto pa rin nating umuwi-uwi. Pero dahil sa mahal ng... Tumingin ka sa camera para makita ka. Dahil sa mahal ng bilihin sa atin, uuwi-uwi, bakasyon, tapos babalik uli dito. Dito ko pa rin gustong magstay. Di maghihiwalay pala kita. Dito ka, ako'y sa Pilipinas. Siyempre, mag-aalaga ako ng kambing at manok doon. Siya, ipapasok ko muna ho kami sa Canadian Tire at kami magtitingin daw ng bumbilya. At yun nga, pundido nga ang bumbilya. Napansin na mahal na Reyna. Kung wala naman yun, 2 piraso. Titingin tayo din ng kwan ng maipapalit ano ho. Siya, magbabalik ho tayo mamaya at maraming salamat ho sa inyong lahat. Nandito na ho tayo sa Canadian Tire. Yan ang mahal na Reyna, nangungunang-una na. Abay, nakapagay ka na ba? Magay ka muna. Yan, ang ganda ho ng weather ngayon So, Canadian Tire ho ito sa west side ho, ano? Yan. West Point. Ano? West Point. Okay. West Point. West Point, yan. Tayo ipapasok din sa loob at titingnan na natin kung ano ang mabibili natin doon sa 163 points na naipon sa Canadian Tire. Ano? Mamaya ho natin ipagpapatuloy yung ating usapan na saan ba talaga magandang mag-retired at baka ho may mapupulot din kaming idea sa inyo sa mga komento nyo, lalo na ho sa mas matagal ho sa amin. Ano ho? Yan. Siya tayo papasok na din ito pala dapat yung bibilhin ko, ano? Wala na, tagtunaw. Kaso tagtunaw na, no? Yan. Tapos ito, pag magkakamping tayo, yan yung mga pampaapoy, pang bonfire, ano? Pumunta tayo ng Rocky Mountain, manguha ka na lang ng mga bato doon. Siya, pasok na tayo. Andito na kami sa tindahan ng bumbilya. Ang mahal na Reyna, nakapili na ng bibilhin. Pakita mo nga yung bibilhin na yan, asawa ka? Ganito rin ba yung dun sa hallway? Ganyan din yata yan 60 watts ho. Yan, itong aming bibilhin. Magkano ga ito? 15? Saan ba? Nasaan? 60 watts. 14.99. 14.99. Yan ha.
Yan, may 163 tayo na pera, tapos mababawasan ng 14.99. Dahil dito sa binili namin yan. Ano pa? Gusto ko white. White yan. Eh, nasa white naman siya. Kita mo yung pan? Tama. Tama yan. Kuha na yan. Ano pa? Kasya ba ito? Ay, may ganito ba sa ano? Saan? Okay lang sa hallway din. Okay lang yan. Ano pang ating bibilhin? Tingin tayo ng toaster. Toaster. Okay, sige. Sa ano? Sa pang-grilled cheese na yan. Pang-grilled cheese. Yan. Kasi anak natin nalilig sa tinapay. Okay, sige. Ay, langad. At nahanapin natin yung sa toaster. Ito naman ho kami sa Kwan. Sa anong binili mong yan? Toaster. Yan. Tapos bumili ako noong Kwan. Itong, ano ba ito? Lagay ng, ano ba ito? Shurak? At lagi magsusunga ba ako doon sa may pintuan eh. Ang dami laging mga sapatos na Kwan. Alin? Yan kaya ang bilhin ko. Isang milyan. Yan na lang. Apatan yan eh. Yan na lang ang sama Hindi, mo. parang gusto ko bumili ng isa nito. At saka isa nito. Naku, wala naman tayong space sa bahay na paglalagyan eh. Diba? Instead na isang malaki nito. Ito na lang. Isang panini, tsaka isa nito. Ito na lang. Pwede namang initin na rin ng tinapay eh. Oo, tsaka ito. Wag na. Ito na nga lang. Ito na lang. Ito kami ngayon sa tindahan ng mga buto. Anong tawag dito? Yung mga buto na. Yan. At gagawin daw kagubatan ang likod ng aming bahay. Yan. Are, bulaklak Ano nakikita mo dyan? Basil. Basil? Parang ito yung basil ng Pilipinas. Sige. Kamates, talong, pipino, kalabasa, sili. At ako ang pahihirapan ito sa pagbubungkal ng lupa doon. Meron pa din eh. Ano ba rin? Herbs. Polo, herbs Ano pala ang presyo eh? Yan May lupa din yata din eh. Ariho ang kwan. Bahala na. Bibili ka na ba ngayon? Paul, bumili ka na ngayon ng mga major na kamates, talong. Sili, kamates, bell pepper. No, yung pwede ko nang alihin kagad. Baka makabanat ng snow Yan, kami hula ay nagtitingin-tingin ng kwan. Anong nabili mo ngayon? Ano yan? Yung pakita mo yan, bumbilya tsaka ano? Ano to? Patty maker. Ang dami natin kasing giniling, di ba? Okay. Sige. Okay. Patty maker, okay. Eto, nakapamili na ho kami. Bale, may dala akong bumbilya at tsaka lagyan ng sapatos. Yan. Uuwi na ho tayo ng bahay. Bale, tama nga ho. Meron hong na ako, ang tawag doon? Accumulate sa English na points. Na accumulate na 164. Ano? 164 dito sa card namin, So gumastos kami ng $90 para dito sa sandwich maker, para sa buto, para sa bumbilya, para sa shurak. So may natitira pa kaming 74 bucks na. Points. Yan, points. So hindi tayo gumastos. Hindi ho kami gumastos ngayong araw na ito, Ginastos natin yung points. Yan. Ayun lang po, na-share ko lang ho yun. At ano pa ito, applicable lang to sa mga may Canadian Tire, no? Yes. Na credit card, no? Yun, kasi okay. Pag namili ka sa Canadian Tire, tapos ginamit mo yung credit card mo, parang sa PC points din, di ba? Okay, sige. May naiipon kang points. Okay. Siya, tayo ho, Ikwan, lalarga na, tayo uuwi na. Silip-silipin mo nga dyan, asawa ka. Wala, Yan. Napakaganda ho ng weather ngayon, napakainit. Ano ba yung kinukwento mo kanina?
na sa kanila. Yun nga, ay pagpapatuloy ho natin ang ating usapan. Saan nga ba tayo magre-retiro? Yan. May mga comment ho sa YouTube channel natin. May mga malalapit tayong kamag-anak. Yan, na nagtatanong. Yan. Saan nga ba daw magre-retiro? Sa Canada o sa Pilipinas? Ano ho? Saan ka mag-i-stay after retirement? Yan. Ganun nga pala. Ano, yan. Saan ba tayo mag-i-stay pag tayo nag-retired na? Ano, ha? Ayusin lang ho natin ang camera at gusto ko ding makita nyo ho yung ating dinadaanan. Ano, ha? Siya, nananakbo na ho tayo. Pauwi na ho tayo ng bahay. Napakainit. Balik 1 ho ngayon. Positive 8 ho. Ito ho ang problema lang pag nataas na ang temperatura ay nagtutunaw ang snow. Sobrahon dumi ng mga sasakyan at ang dumi ho ng kalsada. Ano ha? Ay ano nga bang sabi mo kanina sa Pilipinas ka magre-retiro, magkukuan? Anong sabi mo kanina? Dito ako magre-retire. Bakit? Ulitin mo. Uuwi lang ako sa Pilipinas for vacation, mga 1 month. Laksan ang boses mo. Pero babalik pa rin ako ng Canada. Yeah. Grateful ako na immigrant tayo dito. Grateful ako. Hindi ko tinatakwil ang Pilipinas, pero napakahirap ng buhay sa atin. That's why maraming gusto pa rin talaga makapag-abroad. That's the reality. Ako naman, ito aaminin ko sa inyo, yung mga previous vlog ko. Uuwi ako siguro pag winter, ganyan. After ng winter, babalik na uli ako dito, diba? Aminin ko sa inyo, itong mga previous vlog ko dati pa, last year, nababanggit ko sa inyo na pag ako'y magre-retire, ay uuwi ako ng Pilipinas. Ano ho? Yun ho yung sa akin. Pero syempre, habang nabubuhay ho tayo, habang patanda ho tayo ng patanda, syempre, pwede ho magbago yon, ano? Gaya nga ho ng sabi ng mahal na Reyna, sa Pilipinas ho talaga, kunya ho, talagang aminin man natin o hindi, talagang medyo mahirap ho ang buhay, ano? Napakataas ho ng bilihin talaga sa atin. Tapos mababa ang sahod. Mababa ang sahod. Pero syempre, pag kayo magre-retired na, yung gagamitin mo na, yung mga pension mo, ano? Yung sa pagre-retire, di ba? Pero ako, kahit retired na ako kasi maraming gumagawa nandito, iba nagpa-part-time pa rin, pero hindi ako mag-exceed sa maximum limit ng hours ng pagtatrabaho para hindi maapektuhan yung pension ko. Para at least, even though may pension ako, may income pa rin akong pumapasok kahit paano, di ba? Mahirap naman yung puro asa ako sa pension. Pero iba-iba naman tayo ng pananaw, di ba? Ako, ganun yung gusto ko pagtanda ko. Yung kahit paano lalabas pa rin ako, mag-work pa rin ako kahit 4 na oras, once in a week, ganyan. Pero tingin ko yung mga ipinanganak na dito, yung mga kabataan dito na lumaki, syempre baka dito na sila mag-retire, ano? Magretiro. Yung anak natin. Yan, kagaya ho ng anak namin, bata pa na papunta rito, di kung sa kwan ho ay parang na-absorb na niya din yung mga pamumuhay dito. Culture. Ay kami ho, nung dumating kami dito, medyo maedad na rin, kahit papaano, ay parang talagang nasasabik pa rin ho sa Pilipinas. Ano ho? Siguro, ang plano namin mag-asawa, pag nag-retired kami, winter pupunta. Yung pwedeng habaan namin ang bakasyon sa Pilipinas, pero dito pa rin mag-i-stay. Ano ho? Pero hindi ho din natin masabi no? Talagang ang hirap hong magdesisyon kung ano ba talaga ang kuan. Kasi wala ho naman kaming negosyo sa Pilipinas. Ang napupundar lang namin doon ay puro lupa. Wala naman ho kaming pinanghahawakan na kuan, negosyo doon, ano, kagaya ng iba, no? Yun lang naman ho ang opinion ko, ano? Masarap ho talagang mag-retire sa Pilipinas kung ikaw ay parang may negosyo o inaasahan na income, ano ho. Pero syempre, pag ikaw ay tumanda at nandito ka sa Canada, dito ka nag-retired, malaking bagay ho din kasi napakaganda dito nung parang sa mga hospitalization, di ba? Sa pag na-hospital ka. Benefits. Yeah, benepisyo, ano ho. Katulad nung kapitbahay namin. So, US siya. So ngayon, nung nagkasakit, dinala uli kagad siya ng US dahil nandun yung
dahil sa insurance na pwede niyang magamit lahat ng mga pinaghirapan niya sa okay. US. Naaalala ko nung ako'y maliit, nung nabubuhay pa ang aking lolo. Tanda ko yun, elementary. Ang lolo ko ay may bisita, mga taga galing US, galing Italy. Ang bulong sa akin ng lolo, ilabas mo ika dyan ang mga bagong tasa. At ari ikang mga bisita natin ay retired, galing US, galing Italy, yan. Pag ganun sa atin sa Pinas. Yan matagal na ika yan dyan sa abroad. Ay dito na ika magpupurgod. Yan ika'y mga kaibigan ko nung kabataan namin. Kaso'y matagal nag-abroad, ay dito magre-retira. Kaso'y syempre, bata ho tayo naon. Hindi naman ho natin na itanong kung bakit dito sila magre-retire. Ano? So ngayon, dahil mga galing US, so ngayon ilabas ang magagandang gamit. Tanda ko, sabi ko ng lolo kong yun. Yan. Hindi ho din natin masabi, talagang iba-iba ho din tayo ng dahilan kung saan ba tayo magre-retire, Siyempre, ba't ka magre-retire sa Pilipinas kung dito ka nagtatrabaho? Oo nga, hindi kasi asawa ko yung pinag-uusapan natin. Dito nga tayo may trabaho. Pero hindi ko naman nilalahat kasi may mga kapwa natin Pilipino na nasa abroad na magre-retired sila, mas pipiliin nila ang Pilipinas, which is totoo naman. Mayroong mga ganong kapwa natin na kababayan, di ba? May mga kapwa naman natin na kababayan na magre-retired sila dito, di ba? So, hindi natin alam. Kaya nga, ibinablog ko to para magkapalitan tayo ng opinion. Makapag-comment kayo kung ano ba talaga, saan ba talaga mas maganda. Katulad ng anak natin. Yun anak ho namin, nag-iisa-isa. Ano kaya ang maganda? Iiwan namin siya rito? Uuwi kami ng Pinas? Niloloko ko nga, sabi ko nga, sama muna siya kay mami pag-uwi kasi bakasyon na siya ng June, di ba? Ayaw niya sumama, gusto niya dito. Gusto niya uwi ng Pilipinas pero nasa isip niya mag-Palawan, mag-Boracay. Yun. Ngayon syempre, may napanood din ako sa Reels na yun nga daw mga kabataan na dito na ipinanganak. Tapos parang nasa pulan na dito na sila lumaki. Yung iba, mas pinipili nila na dito na lang. Tapos uuwi lang sila ng Pilipinas para magbakasyon. Pero yung kagaya namin na nung dumating kami ng Canada, nasa late 40 na ho. Minsan nasagi pa ho din naman sa isip natin na talagang mid-30s. Mid-30s yan. Na umuwi ng Pilipinas, yung magbakasyon na matagal, pero yung para ho sa retired, kung saan tayo magpapahinga, kung saan tayo mamamatay, hindi ko pa masabi Ang hirap mong magdesisyon. Grateful ako na nandito tayo. So, wala sa isip ko na iwan ng Canada. So, yun ang sa opinion mo. Yes. For example, huminto ka na sa pagtatrabaho ng, for example, 50 years old. Yeah. Huminto ka na. Gagamitin mo na yung mga pension mo ngayon. So, mas gusto mo pa rin mag-stay dito? Yes. So, mag-iisip ako ng business na pwede akong mabuhay dito. Yes. Kasi kung sa Pilipinas, naranasan na natin nag-try tayo mag-business sa Philippines. Pero, alam mo yon, mahirap. Sobrang mahirap. Nag-negosyo nga ho pala kami sa Pilipinas. Sobrang mahirap. Bali, naging negosyo namin sa Pilipinas. Nagsusupply po kami ng itlog sa mga tindahan. Yan, gamit ko yung aking multicab. Yan. Tapos nagkarinderya rin tayo. Nagkarinderya ho din ako. Ako nagluluto, may pwesto ho sa palengke. Yan. Sa aking opinion, ang isinisigaw ho ng puso ko talaga pag ako'y nag-retired sa Pilipinas kasi gusto ko, namimiss ko yung bukid. Pero syempre, kung nandito yung mag-ina ko, tapos narito yung anak ko pala, yung mag-ina ko nga, mahirap po din magdesisyon. Siyempre sa Pilipinas kasi, alam mo naman. Pero gagawin na lang natin asawa ko, magbakasyon sa Pilipinas na matagal. Pero babalik din dito, tama? Hindi. Yon, andito na ho kami sa bahay. Ang mahal na Reyna ay nagbabalat ng bawang. Tayo, mag-hi ka muna. Yan. Anak, tatanungin kita. Saan ka magre-retired? Where do you want to stay? Ay, lobat na lobat. Yun, andito na ho tayo sa bahay. Kanina, habang ini-interview ko si Utoy, biglang nalobat. May problema na yata itong cellphone ko. Yun lang po, nakapag-share ho kami ng kahit kaunti, maganda na nga yung gano'n na hindi kami parehas ng mahal na Reyna, At least nasasabi niya yung side niya, nasasabi ko yung side ko,
Sabi ho ng mahal na Reyna, gusto nga daw niya kung magre-retired siya at hindi na daw siya magtatrabaho, mas gusto pa rin niyang mag-stay dito sa Canada. Siyempre, hindi ho natin masisisi yun. Yun ho ang gusto niya, dahil kanya-kanya ho tayo ng opinion. Ay ako ho naman, kung ho ako'y hihinto na sa pagtatrabaho, ang sinisigaw ho ng puso ko, mas gusto ko mag-stay sa Pilipinas. Ito nga ho, itong video na ito, kaya ko din ginagawa ito. Gusto ko, yung pagtanda ko, ito napapanoodin ko habang ako yung nagpapatuka ng manok, habang ako yung nagpapakain ng baboy, yan, ganyan, Hindi naman ho, porket ako yung nag-retired sa Pilipinas, ay hihilata lang ako maghapon. Siyempre, gusto ko pa rin hong magbanat ng katawan. Kagaya ho ng tatay ko. Siya ho ay 16 years na welder. Ngayon, nung umuwi ho siya ng Pilipinas, sa halip ho na siya ay magpahiga-higa o kaya bumarik na lang na bumarik, ang ginawa niya, nagtatrabaho pa rin. Dahil ang dahilan niya is manghihina daw siya. Yan. Which is totoo naman ho. Ngayon, tatanungin natin si Utoy na dito sa Salas. Siguro nag-games na naman. Itatanungin natin kung saan siya magre-retire at pakikinggan natin ang sagot ng murang edad yan. Kaya tawag doon, saan ka magre-retire? Sa Pilipinas, sa Canada? Choose is here, Canada. Canada? Why? Because dito na ako masaya. I'm happy here now. Okay, so ayaw mo sa Pilipinas? Gusto din naman kasi mas gusto ko dito. Okay, sige. So, si Papa sa Pilipinas, kayo ni Mama dito. Yun ho, tinanong ho natin ang ating anak, gusto daw niya rito. Syempre, yan ho, hindi natin masisisi, Tayo ho, ang mga tao, may kanya-kanya ho tayong opinion, kung saan ho tayo mamamalagi, Pero syempre, yung mga sagot ko ngayon, sagot ng mahal na Reyna, sagot ni Utoy, pwede ho yung magbago, basta ang mahalaga, tayo muna ho magtrabaho sa ngayon, mag-ipon, yun ang pinaka-importante, At para pagdating ng araw, tayo may madudukot, yun nga po, talagang kung papipiliin, gusto ko sa Pilipinas, At yun ho talaga ang yun ang sinisigaw ng ating damdamin, ng ating puso, yun lang ho, at ako muna, bukas ipasok na naman, ako muna magluluto na naman, at maghahanda ng aming mga pagkain ngayong hapunan, Tapos yun nga, magpiprepare kami ng babaunin namin ni Utoy, dahil kami lang ho ni Utoy ay nagbabaon, ay ang mahal na Reyna naman ay sa restaurant ho nagtatrabaho, kaya libre ho yung pagkain niya, Ito, mag-uumpisa na ako magluto. Bali, tinolang manok ang aming hapunan, ito ho yung itsura ng labas ngayon, yan, hapon, alas 4 na, yan. Ito ho itsura, malamig na pagdadating ng gabi. Naiwanan yata ni Utoy ang kanyang jacket. Yan, may gumagawa siya ng snowman kanina, hindi daw natuloy. At natutumba daw. Yan ho, ang itsura ho ngayon, yan. Medyo nalamig-lamig na ho talaga pag nasapit ho ang gabi, Bago ho ako magpaalam sa inyo, ang masasabi ko lang ho, kahit saan pa man tayo mag-retired, mag-stay ho, ang importante, kasama ho natin ang ating pamilya. Kahit pa sa Pilipinas man yan, o sa ibang lugar, o kahit dito sa Canada, masarap hong magretiro na kasama ang mga mahal natin sa buhay. Yun lang po at maraming salamat. Ay siya, hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ho ako nagpapaalam sa inyo, yung pong mga na-share namin kanina, syempre ho, kanya-kanya ho tayo ng opinion ang bawat isa, sa mga matatagal na ho dito sa Canada, sana po magbigay po kayo ng opinion nyo na makakatulong sa bawat isa, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung saan po kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Hanggang sa muli po.
Trabaho na naman ho tayo bukas, araw ng Lunes. Ingat po ang lahat. God bless everyone.